I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. Oh, nako, nagbabala si Robin Padilla guys sa mga Pilipino. Ay nako, talaga naman. Shout out sa mga Marcos loyalist supporters, Filipino and OFW. Nako, grabe ito. Huh? Well anyway, alam po naman natin kung saan kumakampi si Robin Padilla. 'Di ba? Siyempre, Duterte po 'yan, mga kababayan. Di ba? Dahil dito, anong sinabi ni Robin Padilla? Nagbabala. Grabe, ang tindi nito, mga bes. Sino kaya bumoto dito, no? Sa tingin ko, hindi ko binuto to eh. Sa totoo lang. Talaga naman. Kaya sa susunod, mag-ingat kayo sa mga gusto nyong ibutong politiko. Dapat yung talagang very well experienced dapat, di ba? Hindi po yung nagja-jump ka lang sa pinakamataas na posisyon na wala kang alam. Mahirap po yun, no? Ang ibig ko sabihin, dapat very well experienced ka, tulad ni PBBM, dumaan sa congressman, dumaan sa gobernador, senador, di ba? So, grabe ang experience niya, kaya bagay na bagay niya ang Pangulo ng Pilipinas. Sos, Maria Josep, kung wala kang experience, nga ka. Di ba? Palpak talaga. So, dahil dito, sabi niya po dito mga kababayan, sabi po ng News 5, pro-China, ang mga naghahanap ng gulo. Nagbabala si Senator Robin Padilla sa mga individuals na anya. Naghahanap lang ng gulo sa China kaugnay ng tensyon sa West Philippine Sea. Meron ba? Meron ba naghahanap ng gulo? Palagay ko wala eh. 'Di ba? Ang alam ko, ang laging pinapanawagan yung itigil yung panghaharas sa West Philippine Sea at pinaglalandakan natin sa buong mundo, no? Ang West Philippine Sea ay yung insol ay sakop po ng economic zone po natin, at alam din po ni Robin Padilla yun. Nanalo tayo 2016 UNCLOS international pa po yun, di ba? Biro nyo, kitang-kita naman siguro sa mapa, dahil sakop ng Pilipinas, hindi sa China. Siguro may dahilan. Dahil ngayon, lalo na ngayon na-discover ang natural gas. Baka lalo nilang ikiklaim na sakop nila. Wow, galing, no? Yan ang sinabi ni Robin Padilla. Nagbabala siya, guys, Ang alam ko, si Commodore Tariela, pinagtanggol niya lang ang West Philippine Sea, kahit sino, di ba? Tapos yung mga ibang senador, baka ang pinaparinggan niya dito yung mga kapwa niyang senador, kasi pinapanawagan ng mga kapwa niyang senador na persona non grata itong ambasador nila Pero dito sa ambasador na ito, guys, ng China, although mayroong mga petisyon na para paalisin sa bansa natin, well, karapatan ng sino yun sino mang Pilipino ang magsasabi na persona non grata dapat Pero ang higit sa lahat, na pwedeng magpapaalis dito sa ambasador na ito, walang iba kundi ang Pangulo. 'Di ba? Pag sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na umalis ka, matik na yan. Anytime naman aalis mga yan for sure. Well, giit ni Padilla, ang mga nagpapainit daw ng gulo sa pagitan ng Pilipinas at China ang maituturing na pro-China. Di ba sino bang pro-China? Hindi ako pro-China. Hindi naman pro-China ang mga senador dyan na iba. Ang alam ko pro-China si Robin. Di ba? Sino ba kasi ang pro-China? Di ba sabi nila mga Duterte? Hindi kayo nalawa ka. Si Digong pro-China talaga yan. Obvious ba? Kaya talaga. Si Sara Duterte ba, narinig nyo na pinagtanggol niya ang West Philippine Sea? Parang wala akong narinig Di ba mga kababayan? Sabi dito, kung patuloy raw na bubuyuhin
ng mga ito ang Beijing. Nagbabala ang senador na posible itong mauwi sa gulo. Bakit? Bawal ba magsalita sa international na ipinagsisigawan mo ang West Philippine Sea, pag-aari ng Pilipinas, ang sakop ng Pilipinas, at ipinagsisigawan mo yung ginagawa ng kabalbalan, ang panghaharas ng Chinese vessel? Hindi ba pwedeng ipaglalandakan sa buong mundo para malaman ng international na ganung ginagawa nila, panghaharas nila sa Pilipinas? Tapos ibinaliktad mo ngayon? Pilipinas pa ang may sala? Wow, grabe. Bilib naman ako dito kay Robin Padilla. Antindi mo. Hay, nako. Sabi niya, isa si Padilla na bumabatikos kamakailan sa paghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas. West Philippine Sea, gunggong. Ba't hindi mo pinuntahan si President Ching? Sabihin mo sa kanya na dapat hinto niya na pangharas dun sa teritoryo namin. Obvious na obvious, sa amin naman yun. Diba? Makiusap ka. Kausapin mo yung presidente ng China. Ganun din ang yung mga Chinese vessel. Kung talagang matapang ka. Kung talagang, kung talagang pinagtanggol mo ang sariling atin, why not? Di ka gumawa ng paraan. Diba? Hindi naman pwede yan na tahimik ka lang eh. Diba mga kababayan? Hindi naman pwede po yun eh. Okay lang ba yun sa atin? Huwag itikom na lang bunga kahit hinaharas tayo ng China. Hindi pwede bang sabihin sa international, sa social media, publicly? Bawal ba yun? Palibasa kasi walang freedom of speech sa kanila eh. Kaya gusto nila, itikom ang bibig ng mga Pilipino. Alam nyo, kung may magic lang ako, titiklopin ko talaga yung... Oo, sarap tiklopin eh. Yung ibig sabihin, isiper ko yung mga bunganga nila baga. Para... para hindi na sila makapagsalita. Tapos paalisin ko yung mga barko nila dyan. Ay, nako. Kakainis lang talaga yun. Pinuwesto niya rin ang hindi raw pagbili ng Philippine Coast Guard, which is ang PCG, ng mga malalakas na equipment para gumanti at hindi raw magmukhang kamukhang lang. Ay, nung sabi niya, kini-question niya rin ang hindi raw pagbili ng Philippine Coast Guard, which is ang PCG, ng mga malalakas na equipment para gumanti at hindi raw magmukhang kumukuha lang tayo lagi ng simpatya. Wow, kung makapagsalita si Ruben. Wow, sira ulo ka pala eh. Ba't hindi mo sinasabi sa puon mo? Kay Digong. Hindi mo sinabi sa kanya. Palagay ko itong senador nito wala pa yatang naipasang batas to. Galing mo naman. Ba't hindi mo sinasabi sa mga nagdaang administrasyon in the past? Dapat pinagsisigawan mo yan. Kung ang ginawa ng mga past administration ay nagtambak sila ng equipment o kagamitan ng PCG dyan sa karagatan, ay di kompleto sana tayo. Pangmalakasan. Tapos ngayon, dumating ang administrasyong Marcos, dagdagan niya pa ng dagdagan, pwede tayong lumaban kahit sino. Pero palagay ko, kahit kumpleto ang ating mga kagamitan, kahit malalakas pa yan, pero never at never tayo magpuprovoke. Never at never tayo makipag-away. Dahil sabi ni PBBM, friends to all, enemy to none. Kung ikaw, palaaway ka, mag-isa mo. Diba? Diba mga kababayan? Hindi po pwede naman natahimik ka lang. Diba? Hindi pwede po yun. Dahil wala tayong kakayahan lumaban. Kahit mayroon tayong sapat na kakayahan, pero hindi tayo pwedeng makipaglaban. Kasi ang nakataya dito kundi yung bansa mismo, ang sambayan ng Pilipino. Lalo ng ekonomiya. Babagsak at babagsak yan kung makipaglaban ka. Kahit sabihin mo kumpleto yung mga kagamitan, naku, malabo mangyari yun. Wala sa vocabulary ni PBBM yun. Yun, siguro kayo, troublemaker kayo, maaring ganun. Diba? Hindi naman pwedeng ganun. Ang simpatya. Diba? Hindi naman pwede nang hindi ka magsalita si PBBM nga pag nasa Word,
World Tour Forum sa mga working business niya sa international. Lagi niyang pinagpapalandakan yan eh. Yun naman po ay pakiusap niya. Hindi po simpatya yun. O, di ba? Nakikiusap siya sa buong mundo. At ipinakita niya sa buong mundo na ang West Philippine Sea Ayungin Shoal ay sakop ng economic zone ng Pilipinas. Yung lang naman ang ginagawa niya, di ba? Yun, nakikiusap siya eh. Nakikiusap siya eh. Ganon din po tayo dito. Ganon din ang sinabi ni Commodore Tariela. At ang sinuman, nakikiusap tayo sa China na itigil yung panghaharas sa atin. Hindi po tayo ang nanghaharas. Sila po yun. Huwag mong baliktarin. Ay, nako. Ewan ko dito sa tao na ito. My goodness. Matindi ito si Ruben. No? Sabi niya, kayong mga naghahanap ng gulo. What the hell? Sa China, ang tunay na pro-China? Talaga lang. Dahil sa mga ginagawa nyo, baka sa sobrang visit at pikon sa inyo, ay mapilitan silang pasukin tayo. Eh di, subukan nila eh. Kung kaya ng konsensya nila, subukan nila. Kung kaya nila. Sige nga. Sa tingin mo kaya, pag ginawa nila yun, anong mangyayari sa kanila? O, hindi naman siguro tayo pababayaan. Ha? Ng mga ibang malalaking bansa. Hindi na, siyempre. Di ba? Eh di, subukan nila. Do you think God will allow that? No. Kagawa ang Panginoon ng paraan para matipok sila. Maliit lang tayo. Pero kung kakampi natin ang Panginoon, walang kwenta yung walang kwenta yung malaking bansa na yan. Totoo yun. Sabi niya, biro mo, yung daw nang gugulo, yung sinasabi niya, yung nanggulo sa China, ang tunay na pro-China, anak ng kwago, anong klaseng utak dito? Saan ka makakita? Yung tayo nang gugulo, tapos pro-China? Sira ulo ka pala eh. Anong klaseng utak to? Parang bangag ang datingan. Di ba? Parang bangag yun. Nagugulo daw yung mga nanggugulo daw. Sabi niya, yung mga nanggugulo, yun daw ang totoong pro-China. What? Ayun no, yung sabi niyo, kayong mga naghahanap ng gulo sa China, ang tunay na pro-China. My goodness. Anong klaseng utak to guys? Saan galing itong mga salita niya? Naghahanap daw tayo ng gulo. Yun daw ang totoong pro-China. What? Sinong sira ulo na pro-China ka, tapos ginugulo mo yung sarili mong sinusuportahan na bansa? Eh, hindi ka naman sira ulo. Bobo. Langya. Sabi po ng mga nagko-comment. Gulat ako dun yung mga nanggugulo pro-China. Shit naman Just remember that an empty can is the most noisy of all. Yes. Bating nga yan Ayan gaslighter. Oo nga. Totoo yun. Iti-iti lang eh. Ang Chinese Senate speaker very active. Hahaha. Kaloka. Langya naman mental gymnastics world champion. He's not bobo. Sabi niya, he's not bobo. He got points. China is more powerful than Philippines. But Philippines is more powerful and corruption. Wow, grabe. Sa tingin nyo kayang walang corrupt dyan sa bansa na yan? Yan ang hindi nyo alam. Ay nako, bobo lang na hindi nakakaalam. 'Di ba mga kababayan? So, he got the points. In what way? Where's the points? Sige nga. Sus, Mario Joseph. Yun ang mga totoong pro-China. Ang talagang totoong pro-China, yung mga pumupuna na ipinaglaban ang sariling bansa. 'Di ba? Di ba? Yan ang mahirap no? Ipinaglaban mo yung sarili mong bansa, tapos kapwa mong Pilipino, ang nagsasabi, yung mga nanggugulo, yun pa ang pro-China, anak ng kwago. Tindi mo, Chong. Hindi ko alam kung saan galing yung mga sinasabi mo. Di ba? Di ba kayo, hindi nyo ba napapansin? Di ba mga kababayan? Hindi ba napapansin yung sinabi niya? Ang nanggugulo, pro-China. Sira ulo. Action tar na komedyante pa. Your food for thoughts leaves everyone still hungry. Senador nyo to? Yan nga
Talaga. Sabi niyo, korupsyon daw. Ay, nakikita sa panahon ni PBBM pero hindi nakita sa panahon ni Digong. Hindi naman lang nila inisip na tinambak lang kay PBBM, siya ang naglilinis. Wow. Antindi mo talaga, Ruben Padilla. Alam nyo guys, hindi na makaisa ito sa next election, sa totoo lang. Never at never. 'Di ba? So yun mga kababayan, kayo, ano po ang masasabi nyo dito? Yung nanggugulo daw pro China. Nakalimutan niya yata. Uminom ng gamot. Talo pang ano, parang bangag na bangag ito no? Yung nanggugulo pro China, walang hiya. Ang alam ko, yung mga nanggugulo anti-China yun hindi pro. Ibang klaseng utak nito guys, lumilipad. So yun, ito yung sinabi ni Senator GB Ejercito guys. Ayon kay Senator GB Ejercito, si Chinese Ambassador Ching Quan ang mitsa ng mga hindi pagkakaunawaan sa gitna ng China at Pilipinas, lalo na sa gitna ng isyu na pinag-aagawang teritoryo ng West Philippine Sea. Oh, see? You see guys, mas malala pala ang ito Mas malala yata itong bagong ambassador na ito kaysa yung umalis na. Sa isang panayam, nanawagan ng senador na palitan na si Ching Quan bilang Chinese ambassador dahil sa mga pahayag umano ng huli na lalong nagpapabigat ng relasyon ng dalawang bansa. Dapat lang, kung ako si Pangulo, tanggalin ko na yan. Diba mga bes, kung ganitong klaseng mga tao, madaldal, tapos hindi mo alam mo yung mga pinagsasabi niya, dagdag bawas, my goodness. Pangit yun. Yun ang totoong nagbibigyan ng intense na delikado talaga. 'Di ba ang sanhi ng apoy, ika nga. Para magalit ang China. Yun pala galing din naman sa kanila ang ugat, hindi sa atin. 'Di ba? Iminungkahi ni rin ni Ejercito na ideklarang persona ng grata guys. So yan, ang ambassador dahil wala rin namang umanong siyang naitutulong sa ekonomiya o pagninegosyo sa bansa. Baka membro ng ito. O di ba mga kababayan? I'm just saying. Parang lang. Hindi natin alam guys. Mahirap ito. Dapat tanggalin na. Kabilang si Ejercito sa 15 senador na naghain ng Senate ng isang Senate resolution ngayon Martes, Enero 27 na kumukundina na sa mga pahayag ni Chinese Embassy laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas na pagtatanggol sa soberenya ng bansa. O ayan. So I think ito yung sinasabi ni ni Padilla. Na mag-ingat. Talaga naman. Dapat ang ambassador diplomatic. O, 'di ba? Nga sana 'yan. Kaso mukhang si Chinese ambassador Ching Quan pa ang nagiging sanhi ng hindi pagkaunawa ng Pilipinas at China. O di tanggalin na, 'di ba? O ano 'yan? Padilla. O si Wonderful Tonight. Kuda ng kuda. Sabi sa inyo Hindi kasi marunong yun Wala naman kasi alam. Kaya walang alam talaga as in. Mas pinagtanggol mo pa yung iba kaysa sarili mo. My goodness. Ibang klase kang senador. So yun. No, tulad nito, mga kababayan. Po dito ng Starbase Institute statement in response to Deputy Spokesperson of China Embassy, Ko Wei. Defending our rights is not provocation. Diba tama? Mahaba ito guys, kaya ito lang ang kinuha ko. Tama naman yun. Kasi ang gusto ng China, ayaw niya magsalita tayo. Tama, that is not provocation. Yung magsalita ka in public na dapat umiwas dapat ang China sa ating nasasakupan. Tama na yung panghaharas. Yan ba ay provoke na kaagad? Maling-mali si Padilla sa totoo lang. Walang utak talaga, kaloka. My goodness, guys. Yan kahit i-search nyo to. Sa totoo lang. Kung makapag sila, matindi. Gusto, parang ang gawin nilang sa atin, gawin tayo ng tuta, Patahimikin, pati kumi ng bunganga, mga gunggong.
Ang akala nila sa atin, mangmang. Yun ang alam nyo. O, di ba? Karapatan natin na magsalita. O, to defend our rights. Di ba? Kasi sakop natin yan. Pag-aari natin. So, alangan pabayaan natin. Gusto nyo bang ibibigay sa kanila? Eh, nako, hindi pwede. Kaya nga, wag natin ibuto yung mga dutae. Mahirap na. Ngayon, nag-iingay ng ang China dahil dyan sa natural gases na yan. Talaga namang nakarating sa kanila. Malaki ang interest nila dyan. Maniwala kayo. So, yun mga best. Ano pong palagay nyo? Kayo na pong balang humusga. See you again when sa upload. Bye and baboos. God bless Philippines. Follow and likes guys. There's more. Bye.